So, ihanda po natin ang ating mga puso, ihanda po natin ang ating mga isip at ang ating mga espiritu sa salita ng Diyos ngayon pong gabing ito. No, pakihandangin niyo po mga notes. Naku, mabubusog tayo sa salita ng Diyos ngayong gabing ito. Ang magdadala po sa atin ng salita ng Diyos, walang iba, kundi si Sister Charl Damalerio. Palakpakan po natin sa Lord. Praise the Lord. Tayo po muna ay tumayo at mag-declare po tayo ng Luke chapter 4 verse 18 to 19. Ayan, sige, kabisado na natin yan. Sige. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the and filled with the sovereign Holy Spirit. Ayan. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan. So, praise the Lord. Good evening po sa bawat isa. Ayan. Namiss ko po kayo. Ayan. Kakabalik ko lang po galing bakasyon. Ayun. So, praise the Lord. Ayan. Nakakaba pala. First time ulit. Hindi ko na maalala yung huling time na umakyat ako dito at mag-share ng word. But most of all, gusto ko po munang mag-testify. Ayan. Ako po muna ngayong gabi. Ayan. So, ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa yun nga po natapos last week na pagkakataon na makauwi po ng province namin sa Bicol. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat po niya sa akin. And first time ko pong mag-ride ng plane mag-isa. Ayan. So, salamat sa Lord kasi ingatan niya po ako. Ayan, may mga tao siya na ginamit to help me rin, syempre makauwi ng maayos. Ayun. So, salamat sa Lord sa opportunity rin na makapag-spend time sa other side ng family. So, praise God kasi I think commonly sa mga tao doon ay ang kanilang faith po ay Catholic. Ayan, yun naman yung normal. So, wala rin akong idea sa program, etc. ganyan. Basta in-invite na lang at sumama, ganun. So, praise the Lord kasi, ayun, nagkaroon ng opportunity din for me to pray, yan, for them, ayan. Hindi ko rin in-expect kasi wala ngang pasabi, like on the spot lang. So, salamat sa Lord kasi at least kahit papano, ayun, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon to pray for the family. And though hindi ko sila direct talaga kasi sa side talaga siya ng tito ko. So, salamat sa Lord kasi yon may opportunity din to slow down. Ayan, talagang ano po doon, walang signal talaga. So, walang opportunity na mag-wifi, ganyan. As in, parang yun yung pinakamatagal na moment ko na hindi ako nag-cellphone. Ganon. So, salamat sa Lord kasi, ayun, talagang, ano lang, ini-embrace mo lang yung mga tao na nandun, yung time to be with God, to be with the nature. Ayan. So, salamat sa Lord. At, syempre, nabusog din. So, thank you kay Lord sa provision niya din sa akin. And, ayun po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy po na online prayer natin. Ayan. Though honestly, hindi pa ako nakakasama consistently every night. But praise God kasi nasimulan na din yung ating prayer chain. Ayan. Nakakatuwa kasi, ano po ako, nocturnal ako. So, paggabi, gising talaga. So, ayun, nakakatuwa kasi hindi na lang mauubos yung oras mo sa kaka-cellphone. Pero, ayun, sa pananalangin. So, salamat sa Lord sa buhay na bawat isa po na, especially yung mga nagli-lead ng ating prayer chain. Ayan, so sa mga hindi pa nakakasama, subukan nyo na, ayan, para patuloy tayo na mag-grow sa ating prayer life. Ayan, so without further ado, ayan, gusto ko po kayong tanongin ng isang matinding tanong. Ayan. Ito po tinanong sa amin during
Ayun po pala, ako po ay working na sa mga hindi nakakaalam. Ayan. Tapos, yung aming setup ay work from home. So, mostly ng mga meetings namin ay online. Yan. So, may tinanong sa amin. Sige, labas mo na. Ayan. So, ito ang tanong sa amin during catch-up meeting namin last time. Kung bibigyan ka ng unlimited supply ng kahit anong bagay, maliban sa pera, ano ang pipiliin mo at bakit? Yun! Tama! Gasolina! Isa yan sa sinagot ng mga kaska-work ko. Bukod sa diesel o gasolina, ano pa? Pagkain. Siyempre, pagkain. Bukod sa pagkain, gas, ano pa naiisip nyo? Bibigyan kayo ng pagkakataon na unlimited supply. Lifetime to Hindi kagaya ng pangako ng iba. Lifetime talaga. Ano po? Ginto! Tama! Yun, sinagot din nyo ng mga ka-work ko. Sino pa po? Ano pa naisip nyo? Ano? Diamonds? Okay. Lahat ng mga, ang tawag dito, yung mga matataas ang value. Ayan. Ano pa? Lupa ba? Unlimited supply? Okay. Ako sagot ko tubig. Di ko rin alam bakit. Wala. Parang sa isip ko, hindi nga ako mahilig uminom ng water, tapos water yung naisip ko. Wala lang, parang tubig is life, ganyan. So, ayan, di ba, based sa mga sagot nyo, iba-iba yung iba-iba yung may isip natin, di ba? Pero, ayan, nakakatuwa kasi hindi pera, pero ginto daw, kasi mako-convert naman sa pera. So, ganun din, no? Ayan, so, yon mostly ng mga may isip nating sagot is, something na makakapagpagaan ng buhay natin or something na sobrang inaasam natin na magkaroon tayo. Kasi oo nga naman, di ba? Hindi lang to basta supply, pero unlimited supply. So, something related din sa team natin for the whole year na unstoppable riches and honor. So, ayan. So, maraming pagkakataon na, wait lang po, ayaw mag-load ng notes ko. Ayan. Ayan. So, yun, may mga makakaisip sa atin ng, yun nga, yung pagkain, ginto, gasolina. Yung iba pa nga naisip nila, kuryente. Tapos, unlimited, ang tawag doon, yung flight, yan, free flights forever, para daw magta-travel na lang around the world, ayan. So, kahit ako, gusto ko lahat yon, pero isa lang, no? Pero marami sa atin yon, maiisip yung mga bagay na yon, no? Pero, what if, hindi lang naman pala bagay yung kailangan natin? What if something pala na hindi nahahawakan, hindi nakikita, di ba? So, ang Diyos, ang nais para sa atin, hindi lang yung mga bagay na yun. Pero it doesn't mean naman na hindi yun kagustuhan ng Diyos na maranasan natin. Of course, syempre, bawat isa sa atin meron tayong desires, may mga dreams tayo. Pero, hindi lang yon yung gusto ng Diyos para sa atin. Pero ang gusto din ng Diyos na maranasan natin is magkaroon tayo ng tamang puso. Ayan. So, what if daw, hindi naman pala natin kailangan ng more. Kailangan lang natin, ma-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo now. So, when we hear riches and honor, minsan may isip natin yung mga success, promotion, kung ikaw man ay nasa season ng pagtatrabaho, or in general, naisip agad natin, financial blessings, yun nga, ginto, ayan, sabi ni Tita Jane. Inaabangan ko talaga yung sagot na yon, ayan. So, sa Word of God, may ibang perspective ang Diyos. So, hindi lang ito about kung gaano karami ang meron ka, pero ito ay tumutukoy sa kung gaano ba tayo ka-faithful sa mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi, regardless kung meron ka mang unlimited supply ng ginto, pero kung hindi ka naman mabuti at matapat na steward or katiwala ng Panginoon, wala ring sense, no? Kahit may unli tubig ka, unli kuryente ka man, pero kung yung mga bagay na yon hindi mo naman ginagamit or hindi napapakinabangan sa kaharian ng Diyos, wala ring saysay. So, napaka-importante na meron tayong faithfulness, no? Nagsisimula sa katapatan natin. And,
to be honest, minsan doon tayo sumasablay. May mga pagkakataon talaga na hindi natin nare-reach yung standard ng Diyos. So, especially sa mga maliliit na bagay na meron tayo or something na simpleng responsibilities na pinagkatawalan ni Lord sa atin. So, lalo na sa mga moment na pag binigyan ka ng tawag dito ng responsibility na hindi nakikita ng marami or kumbaga kayo lang between you and God lang. So sometimes hindi natin maiwasan na hindi maging faithful parang ganun kasi nga hindi naman nakikita nila eh. Or for example, yung kasi alam ko dati parang may prayer chain na rin pero hindi tayo nag-online. Parang it's easy na or kunyari yung slot na yon para sa'yo, mananalangin ka. Pero pag wala kang kasama, walang ibang nakakakita. Madali lang, natapos ko na 1 oras. Kaya di ba naman talaga naka-1 oras, di ba? So, napaka-importante na merong katapatan sa bawat bagay na binibigay sa atin ng Diyos. So, hindi ni Lord marirelease yung more or yung mga unstoppable sa buhay natin kapag hindi nakikita ni Lord na hindi pa natin kayang i-manage yung now, yung anong meron tayo ngayon. So, sobrang simple lang ng principle ni God sa kingdom niya. Faithfulness first, and then blessed next. So yun yung title po ng topic na gusto kong i-share. Faithful first, blessed next. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, faithful first, blessed next. Diba? Nakakabulol. Ayun, basta alam nyo yung ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, bago natin maranasan yung pagpapala, kailangan meron munang katapatan na makita ang Diyos sa buhay natin. So tonight, may piyak pa. Tonight, ayan, sama-sama po tayo na pag-aralan yung 3 simple truths lang pagdating sa stewardship. Ayan. So, number 1 is steward what you have and not what you lack. Ayan. So, paano mo nga naman i-manage yung something na wala ka? Di ba, syempre, i-manage mo yung something na meron ka. Mahirap i-manage ang oras kung napakaliit lang ng oras na meron ka. Di ba, syempre, i-manage mo yung kung anong meron ka ngayon. Sabi sa Luke chapter 16, verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So kung tatanungin kayo, if kayo po ay mga covenant leader na, ganyan, mapagkakatiwalaan mo ba yung isang covenant member mo na mag-monitor ng mga kasama niya kung siya mismo hindi siya faithful or hindi siya consistent? Oh, for example, yung isa mong covenant member, ikaw naman yung mag-monitor ng devotion. Siya mismo, hindi pala siya nagde-devotion araw-araw. So parang hindi nag-a-align, kumbaga. So, based dito sa Word of God, di ba? Kung napagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga maliliit na responsibilities, maliliit na resources na binigay niya sa atin, most importantly, makikita ng Diyos na magiging faithful tayo. Yun yung, kumbaga parang, yun yung trend pagdating kay God. Pag faithful ka sa maliliit, for sure, mapagkakatiwalaan ka sa mas malalaki pang mga bagay. Kaya nga tayo, nananalangin tayo ng breakthrough 100. Kaya ngayon pa lang, hindi pa natin na-reach yung 100. Dapat faithful na tayo sa 40, faithful tayo sa 50, 60, or kahit 10 pa yan as of the moment. Kung tayo ay nakapagkakatiwalaan ng Diyos, sa konti, mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Sa 100 more and more. Ayan. Amen. Sabi sa Exodus chapter 4 verse 1 to 2, itong tagpo na to is yan yung right after pag binasa nyo yung chapter 3 is yan yung minute ni Lord si Moses sa burning bush. So yan yung time na kinol ni Lord si Moses to help or bring yung mga Israelites out of Egypt. So yan yung tagpo na yan. Para lang magkaroon tayo ng context. So sabi dyan, Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say? So may mga pagkakataon sa buhay natin na utusan tayo ng Diyos to do these things. For example, especially ngayon, tayo po ay, hindi pa lang ngayon, matagal na we are operating in the ministry of deliverance. Dati po, kapag nagkakaroon tayo ng deliverance, ayaw kong tumingin sa mata ni Daddy Bishop.
Kasi alam niya na yung susunod. Tatawagin ka niya para mag-deliver. Ayan. Kasi dati, hindi naman ako takot, pero parang sa sarili ko lang, parang nakaka-relate lang ako kay Moses na paano kung wala naman mag-manifest? Paano kung hindi naman ako pagkatiwalaan nung taong pinagpipray ko? 'Di ba? Aminin niyo, may ganon. 'Di ba na parang, kaya niya kaya? What if si Daddy Bishop na lang mag-pray para sa akin? So, minsan may ganun tayo may agam-agam tayo kung, kaya ko ba? Diba? Mangyayari ba yung sinabi ng Diyos, di ba? Bakit ako ni Daddy Bishop inassign dito? Mas matagal na to sa akin, mga ganyan, di ba? Pero sabi dito sabi dito sa verse na to, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you. Then the Lord said to him, what is that in your hand? Ano bang meron ka? So, nung time na yon, basta gagawin mo lahat, magpapakabisi ka, yan, mag-assist ka sa mga nagde-deliver dyan, para lang hindi ka matawag. Ay, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa akin. Dati ganun talaga ako, hanggang assist. Ayan, no? Huwag ka titingin hanggat maaari. Tapos mamaya, Char, wala kang dinideliver, dito ka. Ganon. Tapos alam niyo po, parang yung mga unang time na nag-deliverance ako, si Mami Reb, ang deliverance ko, parang wala ka talagang choice, no? Kundi ito talaga yung calling ng Diyos para sa atin, no? So, yung mga pagkakataon na ganon. Pero at that moment, alam ko sa sarili ko na hindi naman ako magaling pa. Wala pa namang magaling sa atin, lahat tayo learner pa, no? Pero, alam mo yun, parang hindi ka pa ganun ka-confident on what you have known pagdating sa deliverance or pagdating kay Lord, ganyan. So, pero, anong meron tayo at that moment? Willingness. Willingness lang yung meron ako anong time na yon. Kasi bahala na kahit ma-mental block, alam ko naman na i-help naman nila ako, i-guide naman nila ako, especially ng Sovereign Holy Spirit sa mga sasabihin. Meron pa tayong angels in assignment, tutulungan tayo, di ba? So, kahit na willingness lang yung meron ka, as long as God saw you faithful in that little thing na meron ka, God will show His power unto us. Gagamitin ka ng Diyos to do miracles, gagamitin ka ng Diyos to do extraordinary things, supernatural, na even ikaw, hindi mo alam na kaya mo palang gawin. So, ngayon, masasabi ko, napakadami na sa atin. I think halos lahat deliverer na. Kaya si Lord talagang sinisend na tayo sa mga churches. Hindi na lang tayo yung nakikinig, pero tayo mismo, ginagamit na ng Diyos to minister. Ayan. So, palapakan natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya napaka-importante that we steward what we have, not what we lack, no? Ayun. So, kagaya nga nang nabanggit ni Pastor Ael, ngayon ginawa na ako ni Lord sensitive. Kaya, pag tumingin ka, proxy ka talaga. Kahit ayaw mo na, sige. Ayan. Praise the Lord sa ministry ng deliverance. So, si God, nagsisimula siya to something that we already have. So, imaginein po natin, ngayon, syempre, it's a year of unstoppable riches and honor. And syempre, we want to exercise yung faith na meron tayo ng ang Diyos. Payayamanin tayo, gagamitin tayo as kingdom provider. So, I think yung ilan sa atin dito, nag-start na ng mga small businesses. Ayan, di ba? Online man yan or yan, support natin yung bagong business ni Lagar. Ayan. So, yan, at first, syempre, ka pa lang kinakapa mo pa, paano ba yung sistema, ano bang gagawin dito. Tsaka napakasaya sa feeling. Ako rin po kasi nagbi-business on the side. So napakasaya sa feeling kapag may umorder sa'yo na hindi mo kakilala. Kasi parang masasabi mo na it's not about you. It's God talaga na yung mga taong to, nagtitiwala sila sa'yo kahit di naman nila sure pa yung ino-offer mo, diba? So, sometimes kapag nagsisimula pa lang, hindi naman agad maganda yung takbo ng business, di ba? Dahan-dahan. Minsan walang bumibili, minsan walang order, di ba? Walang tumatangkilik, ayan. Minsan wala pang nag-share, nagla-like ng mga post mo. And sometimes, it's tempting na i-give up mo na lang kasi parang wala namang nangyayari, di ba? Or seseryosohin ko na lang to kapag marami ng umorder. Pero makikita natin doon na yung mga businessman and woman, papunta pa lang tayo doon, na hindi sila naging successful just because sinipagan nila kasi marami ng order. Pero
isa pa lang yung umorder, konti pa lang yung naniniwala, sinisipagan na nila, nagiging faithful na sila. So, kagaya sa atin, di ba? Parang paano ba natin inaalagaan yung mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Even those people na sinabi lang ng Diyos na i-invite mo, sharean mo ng word, not necessarily naman to disciple them agad, di ba? So, paano ba tayo nagiging katiwa-tiwala doon sa mga tao na yon? No? So, si God, He is not waiting for you to have more. He is watching how you handle what you already have. So, ano bang meron ka? If you have little time, use it well. If you have small income, manage it wisely. If you have simple skills, offer them to God. So, magaling akong magpunas ng table. Di magpunas ka ng table. Magaling akong magwalis. Di magwalis ka. Magaling akong mag-arrange ng upuan. Di mag-arrange ka ng upuan. Sa kingdom ni God, walang maliit, walang malaki. Pag ginagawa natin yon with all our heart for His glory, nakikita yon ng Diyos at nakaka-contribute ka sa mission ni Lord sa buhay natin. So, lagi natin tandaan, use what's in your hand. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, use what's in your hand. Nakakabulol yung mga Ayan. Number 2, mabilis lang to. Steward with the right heart. Ayan. Siyempre, napaka-importante ng puso natin. Every time na meron tayong ginagawa para sa Diyos. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. Of course, si God, meron siyang inassign na mga authority sa buhay natin. Hindi naman sinasabi dito na hindi natin sila galang, hindi sila mag-submit sa kanila. Pero God is reminding us that we should be doing things not for human praise, not for human recognition. Pero ang gusto natin, ang hinahabol natin, ma-please o matuwa ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin. So, God is not only concerned with what we do, but why we do it. Bakit ba natin ginagawa yan? Bakit ba tayo pumupunta pa dito tuwing Sabado ng gabi at mananalangin? Maaga pa tayo bukas. Di ba? So, iba sa atin dito, malayo pa. Pwede namang mag-online na lang, di ba? May online naman. Pero bakit natin ginagawa itong mga bagay na to? Because we love God. We want to seek Him. We want to be in His presence. We want to be together with our spiritual family to pray, di ba? Iba kasi yung united eh. Sa totoo lang, di ba, meron naman talagang difference na pag nagpe-pray ka mag-isa on your alone time kaysa nagpe-pray ka nang may kasama. Nakaka-encourage talaga siya. So, napaka-importante na hindi lang tayo basta nag-execute ng mga bagay, but ano ba yung motivation natin on doing these things? So sabi nga sa 10 building blocks natin, di ba, ang motivation natin palagi ay love. Love natin kay God and love natin towards other people. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, ito nung time naman na to is yung tinawag ni Lord si Prophet Samuel to go sa bahay ni, ano ba pangalan nung Jesse po ba? Ayan, yung father ni David. Ayan, so nung time na yon, alam niyo naman na itong story na to, no? Pero diyan pumunta siya si Prophet Samuel, pumunta siya sa bahay ni Jesse, present ni Jesse yung kanyang mga anak. E nung time na to, nakita niya yung panganay, si Ruben, no? So ano siya, parang kung sasabihin natin, may pleasing personality siya outside, no? Pero ang sabi doon ni Lord, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height. Kasi hindi ako tumitingin sa height. For I have rejected him. Grabe, parang kumbaga nag-a-ask si Prophet Samuel ng sign kay Lord kung ito na ba yun? Ito na ba yung magiging hari, yung sunod na hari? Pero ang sabi niya, hindi yan. Hindi porket matangkad yan. Diba? Ano ang sagot niya? For I have rejected him. The Lord, pinapaalala ni Lord kay Prophet Samuel, that the Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ayan. Napaka-importante kay Lord kung ano ang laman ng puso natin. Kasi kahit gaano tayo ka-presentable in front of other people, kilala mo man yan or hindi, pero
si Lord na mag-balance, manage ng mga bagay na meron tayo. Pero kung mali nga yung puso natin, it doesn't matter. Kasi nga, hindi ka aligned pagdating kay God, no? So, imagine daw po natin, may dalawang employee na binigyan ng same job. Yung isa, he works hard only when the boss is watching. So, pagdating sa office, mag-aalmusal muna. Pagka-time almusal muna, chismis muna, sa tabi. Pag nandiyan na si boss, magtatrabaho na ako. Pero yung isa naman, nagtatrabaho siya excellently, even walang nakakakita. Bumagyo, siya lang yung pumasok. Di ba? Timing yan, maaga, di ba? Trabaho na ako. Uy, natapos ka na. Okay, check na. Ganyan. Kahit wala si boss, ginagawa niya yung best niya. Hindi dahil after siya sa recognition ng boss, but because ginagawa niya yun kasi mahal niya yung ginagawa niya. But the same with us, no, gawin pala dapat natin talaga yung mga bagay na pinapagawa sa atin. Hindi tayo pare-parehas ng season kay Lord. Iba-iba talaga yung command ni God. Yung command ni God sa isang tao, iba sa kung ano sa atin. So, hindi dapat natin gino-compare talaga yung sarili natin sa ibang tao. Pero, paano ka ba, ano ba yung response mo towards doon sa bagay na inuutos ng Diyos? Nagiging faithful ba tayo pag may nakatingin lang? O faithful lang dahil, kailangan lang natin na mag-work at it. So, importante kung ano ang laman ng puso natin. Because God sees what others cannot see. Nakikita ng Diyos kahit yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Same thing, hindi natin kailangan i-validate ng other people para lang galingan pa natin sa susunod. Huwag nating hintayin na, i-recognize, uy, ang galing mo namang kumanta, ang galing mo namang gumagaling ka ng mag-drums, gumagaling ka ng magluto ng spaghetti. Hindi na natin yun kailangan hintayin. Gawin natin yung best natin kasi alam natin we are working for the Lord and not for people. Ayan. Kapag tama ang puso natin, ang trabaho ay nagiging pagsamba, ang pagbibigay ay nagiging kagalakan, at ang paglilingkod ay nagiging makabuluhan. Itong mga bagay na to, pag mali ang puso natin, pwede siyang mag-drain sa atin. Yung trabaho, pagbibigay, paglilingkod, nakaka-drain yan. If and only if our heart is not aligned with God. So kapag tama ang puso natin, nagiging worship pala to. Nakakapagbigay pala to ng joy. And nagiging meaningful lahat ng ginagawa natin, even if walang nakakakita. And this is where true honor begins. Not from people, but from God. Sabihin mo sa katabi mo, it's not just what I do. It's how and why I do it. Oh, daming kong challenge, di ba? Number 3, last na to agad. Steward for eternal impact. So, lagi nyo lang tatandaan sa 3 points na to. Lahat meron ka na yan. Una, dapat, ano tawag dun? Hand. Ano bang meron ka? Anong meron sa hand mo? Pangalawa, puso mo. Pangatlo, isip. Saan ba nakafocus yung isip mo? Eternal things. So, sabi sa Matthew chapter 6, verse 19 to 20, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. So, ang tanong, paano ba tayo mag-store ng treasures sa heaven? Of course, syempre, gumamatay ng mga bagay na hindi lang pang temporary, pero merong eternal value. Yung wealth, yung status, possessions, lahat yon magfi-fade kasi temporary lang, pang lupa lang, pang earth lang. Only what is done for God and His purpose remains. Yan ang tunay na may forever. Yung mga bagay na ginagawa natin para kay Lord. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasures
as a good foundation for the future so that they may experience true life. If you are chasing paano ba mamuhay ng may kabuluhan, ito pala yung mga bagay na dapat nating gawin. Hindi maging rich in this, pero rich in good works, be generous, always be ready to share. Ayan, makita natin dito, laging outward, palabas, hindi pa ganon, di ba? Pag ganon. Ayun, so the world says, gain as much as you can. Next po. Ang mundo, ang sabi, collect mo lahat, di ba? Gain as much as you can. But the word of God says, invest in what will last forever. Ibig sabihin, bawag na kung hindi ko nagagalingan para dumami yung pera, makapagbigay sa church. I'm not saying that, di ba? Alam natin na if sa ministry natin, syempre kailangan talaga ng pera. Kailangan talaga ng something na ginagamit in this world. So, syempre, kailangan natin mag-gain yan, kailangan natin mag-gain ng experience. But sinasabi dito is, i-evaluate natin, ano ba yung pinaka nagko-consume ng oras ko? Is it towards doing the will of God? Mapufulfill ba nito yung dream? Mapufulfill ba nito yung purpose ni Lord in this season? Or wala, nadidrain lang ako, napapagod lang ako, wala naman pala siyang saysay. So napaka-importante that we invest things. Kaya nga siya tinawag na investment, ibig sabihin may balik. Diba? Nag-i-invest ka kasi in the future, meron kang makukuha. Diba? Pero ito, hindi lang to basta-basta reward. Alam natin na ang reward natin, nasa langit. Something na hindi mananakaw, something na hindi masisira, something na hindi maluluma. Kasi alam natin na nanggagaling kay Lord. So, imagine natin na nagsispend tayo ng all of our time and energy building something na temporary. So, wala ka masyadong maisip na example. Pero for example, nag-ano na kayo, sino dito mga nag-beach na? Kasi summer na eh. Ayan. So, kunyari, nag-ano ka, gumawa ka ng castle sa ang tawag doon, buhangin. Ayan. So, gabi, ginandahan mo. May ano siya, may 4th floor. Joke lang. Basta sobrang ganda. Diba? Sa labas, kala mo, matibay yon. Pero ang totoo, pag dumating na yung alon, wala din. Masisira din at mawawala. So parang, alam mo yun, inag-spend ka ng sobrang maraming oras, ng energy, nagbilad ka sa araw, tapos ganun-ganun lang. Ano yun? Ahon. Basta yun. Maatatangay lang siya ng tubig. So, sayang, di ba? Pero imagine natin, we're building something on a solid state, or on a solid ground, on a solid foundation na alam natin, kahit na napagod tayong maglakad papunta dun sa lugar na yon, at alam natin na imimit natin yung mga tao na uhaw kay Jesus, gustong makilala si Lord, maranasan ng Diyos, gagawin natin kasi alam natin na yung ginagawa natin, yung effort na yon, kahit gumastos tayo, alam natin na meron patutunguhan yon. Hindi man natin makita agad yung harvest, di ba? Pero sana makita natin, mabuti natin makita natin, di ba? Di ba natin makita yung harvest on that particular season? Kasi syempre yung buhay natin may season lang, di ba? May season ng harvest, may season ng, basta may season ng sowing, may reaping. So, kahit hindi natin agad makita yung reward ng investment na ginagawa natin sa mga taong to, di ba? Alam natin na kumikilos ang Diyos sa buhay nila. Kaya, in the end, hindi sayang yung pagod, yung puyat, yung pag-prepare natin ng word, na i-share natin sa mga tao, yung pag-pray natin, yung pagbigay natin ng refreshments, alam natin lahat yun ay nakikita ng Diyos. So everyday meron tayong opportunity to encourage other people, especially those who are struggling, whether family, relationships, at church, etc. Meron tayong opportunity to share yung mga bagay na meron tayo. Hindi man malaki, maliit, di ba? Yung oras mo, talent mo, treasures na meron ka. Meron tayong opportunity to pray for other people and praise the Lord nga. Yun, nagpapasalamat talaga ako sa online prayer and prayer chain natin. Sana mas mahaba, 24 hours. Ayan, bigyan tayo ng Lord ng maraming kalakasan para magawa yan. Meron din tayong opportunity to serve in simple ways, di ba? Ano bang binigay sa'yo ni Lord na talent? Ipagamit mo kay Lord. And these things may seem simple or small, but in God's kingdom, they have eternal impact. They have eternal value.
Kaya tandaan natin, sabihin mo sa katabi mo, live for what lasts forever. Ayan. So, in conclusion, yan. Para maranasan natin yung unstoppable riches and honor, kailangan nating gawin itong mga bagay na use what's in your hand. Bakit na iba yung kulay? Use what's in your hand. Serve with the right heart and live for what lasts forever. Kasi ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Ang wages po, natatanggap natin yan because meron tayong, kumbaga, it's what you deserve. Yes, sabi sa Romans chapter 3 verse 6, yon. So, ang wages, sahod mo yan for something na ginawa mo. So, sinasabi dito, based dun sa logic na yon, yung pagpapakumbaba daw before the Lord, yung pagkakaroon natin ng pagkatakot sa Diyos, ang nare-receive daw natin because of doing that is riches, honor, and life. So, regardless kung may unlimited supply ka ng ginto, ng pagkain, ng tubig, ng electricity, ng diesel, ng gas, at kung ano pa man, kung walang pagpapakumbaba before the Lord, hindi mo rin mararanasan yung rich life. Wala rin karangalang mararanasan na magmumula kay Lord. So, ang promise ni God, it's clear. Riches and honor come from a life of humility and faithful stewardship. So, I really believe in my heart that a good and faithful steward is a good and faithful servant. Kapag napagkakatiwalaan tayo ni Lord, even on the little things, tayo ay nagiging mabuting servant ni Lord. No? In whatever season, nag-aaral man tayo, nagtatrabaho, nagnenegosyo, ano man ang katungkulan natin sa church, pastor man tayo, at kung ano pa man, di ba? Napaka-importante na meron tayong pagpapakumbaba before the Lord. Ayan. Tayo pong tumayo at mag-close in prayer. Let's just end this message with a prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa lahat, Lord, ng mga bagay na pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, forgive us, Lord, sa mga times, Lord, na hindi kami nagiging faithful on the things that you have entrusted to us. And Lord, we pray, Lord, that you may help us na gamitin, Lord, sa tama, yung oras, yung resources, yung gifts na binigay mo sa amin para sa iyo, Lord, para sa kapurihan mo. Lord, help us, Lord, to build a heart in us, Lord God, that is faithful and humble, O Lord God, sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin. Lord, Ikaw ang ma-honor, Lord God, in everything that we do, Lord. And tonight, Lord, we declare with all our heart na magiging good steward kami. Hindi lang good, but even faithful stewards kami, Lord God. Faithful even in the smallest things, Lord God, ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. For glory and honor. And we believe, Lord God, na ipagkakatiwala mo rin sa amin, Panginoon, ang unstoppable riches and honor. All for your glory and praise. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Amen.